Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, bumuelta po ito hong si ML Representative Leila de Lima po mga kabida sa Korte Suprema, no? Matapos pong hingan po ng SC, ito pong House of Representatives, ano? At ang Senado ng information at mga dokumento may kaugnayan po ano sa impeachment case laban ho kay Vice President Sara Duterte. Tinawag po ni De Lima ang SC na judicial overreach. Ibig sabihin po niyan, sumobra na sila sa kanila pong constitutional mandate at nanghihimasok na po ano, sa hindi po nila teritoryo. Ito pong legislative branch ng government po mga kabida, no? Particular, ang House of Representatives. Ano po? Eto, babasahin ko lang po itong balita, no? Article po ito mga kabida ng Batas PH. Ang title po dito, Judicial Overreach. Ayun. Eto po. ML Party List Representative Leila de Lima criticized the recent move of the Supreme Court in ordering the House of Representatives to submit sworn information and documents regarding the impeachment case against Vice President Sara Duterte, calling it a hallmark of judicial overreach. Ayun. So tingin ho ni Congresswoman de Lima mga kabida no, na sumobra na po ito hong Korte Suprema sa kanila pong hinihiling ano, diyan po sa House of Representatives. At ito po ay labas na raw sa kanila pong constitutional mandate, ano? Eto, tuloy po tayo. In an interview with DZBB, de Lima expressed concerns about the SC's order requiring both houses of Congress to explain the procedural steps taken in the impeachment proceedings against Duterte. Ano? Ito yung sinabi po niya. I'm very much concerned about that. Kasi kung makikita mo kung ano-ano yung mga hinihingi ng Supreme Court, with all due respect to the Supreme Court, para bang meron silang duda na ginawa ng tama yung proseso ng House of Representatives, ano? She also accused the High Court of going beyond the judicial discretion by infringing upon the constitutional power of the House of Representatives to conduct impeachment proceedings. Ayun. Parang ang impression ko, again, with all due respect to the Supreme Court, nasusobrahan naman yata. May mga mag-question nito para bang it has the hallmark of what we call judicial overreach. Hindi kaya sumobra yung pakikialam ng Korte Suprema doon sa proseso ng impeachment na nanggaling sa House of Representatives. Ayun. Eto, meron pong reaction dito mga kabida, no? Ito pong si Attorney Bobby Torion. Isa po ito sa mga nagsampa po ng petition dyan sa Korte Suprema po mga kabida na ibasura itong impeachment complaint, itong fourth impeachment complaint po ano, against the Vice President dahil ho ito ay invalid, illegal at unconstitutional daw ano, mga kabida. Kaya nga ang ginawa po ng Korte Suprema, inonsolidate nila yung petitions ni Vice President at ito hong kay Attorney Bobby Torion, ano, mga kabida. Ito yung sagot po no, ni Attorney Israelito Torion sa kanya pong post 17 minutes ago po, ano, mga kabida. With utmost due respect to Representative Leila de Lima, it is my humble submission that the Supreme Court's action in requiring the House of Representatives to submit information regarding the impeachment process fall squarely within its constitutional mandate, not judicial overreach. So pasok daw sa mandato po ng Korte Suprema yung kanilang ginawa, no? Mga kabida, at hindi ho sumobra at hindi po nangingialam sa teritoryo po ng iba, no? Mga kabida, sa trabaho po ng ibang branch of the government, ano po, na? Article 8 Section 1 of the 1987 Constitution, nag-cite pa siya ng provision ho dito, ano? Explicitly vests the Supreme Court with the power of judicial review to determine whether any branch of government, including Congress,
has committed grave abuse of discretion amounting to lack of excess of jurisdiction. This principle has been consistently upheld in landmark cases like Francisco versus House of Representatives and Gutierrez versus House of Representatives. Both ruling confirm that while both impeachment is indeed a political process, it is not immune from judicial scrutiny when there are allegations of constitutional or procedural violations. Hence, the Supreme Court is not interfering with impeachment per se. It is simply exercising its solemn duty to ensure that constitutional processes are faithfully observed, especially in the case of Vice President Sara Duterte, where the manner in which the impeachment complaint was filed was rash, a blitzkrieg maneuver that disregarded procedural safeguards. To say otherwise would be to place the impeachment power beyond the reach of checks and balance, contrary to our system of constitutional accountability. Respectfully, the SE's Directive seeks only to determine whether the rules and rights enshrined in the Constitution have been followed, not to supplement the prerogative of Congress. It is also crucial for the Supreme Court to ascertain whether the House of Representatives has complied with all its rules on impeachment, since adherence to those internal rules is part of due process and constitutional compliance. Judicial review remains the ultimate safeguard against grave abuse of discretion by any branch, including the legislature. Ayan. So yun yung sagot po, ano, mga kabida, ni Attorney Israelito Torion, ano po, dito ho sa naging banat po, ano, ni ML Party List Representative Leila de Lima, ano, sa Korte Suprema, mga kabida. Sa aking punto de vista ho dito, ano, si Congresswoman de Lima, siya na lang yung nag-Supreme Court, ano, kung ganun yung kanya pong pananaw, ano. Kung mas magaling siya, sa tingin po niya, sa mga maestrado po dyan, na nasa 15 justices lahat, siya na lang nag-Korte Suprema, no? Diba? Kasi mas magaling pa siya dito sa 15 justices, eh. Okay? Tama yung sinabi po ni Attorney Torion. Hindi pa pwedeng i-comply po ng Korte Suprema yung kanila pong mandato, yung judicial review. Malinaw naman po yun sa mandato po ng Korte Suprema, eh. Meron po silang constitutional duty. Ano po itong constitutional duty po nila? They have the mandate for judicial review. Meron po silang kapangyarihan na reviewin ito pong mga, sa tingin po, meron pong paglabag, ano, sa rules, sa procedure po ng impeachment. Kasi question of rules and policy po yan, ano? The Supreme Court is the last interpreter when it comes to question of laws, rules, and regulations po, mga kabida. Pag nakita po ng Korte Suprema, mga kabida, na meron pong pang-aabuso doon ho sa alituntunin, ano, batas at regulations, ano, pwede ho silang manghimasok po dyan. O ano bang sa tingin ho ni Congresswoman de Lima, mga kabida, na ginawa hong paglabag ng Korte Suprema patungkol ho dyan? Diba? Within the scope lang po ng kanila pong mandato. Ano? Okay? Kasi unang-una po, meron pong petition, eh. At nakalagay po doon sa petition na meron pong paglabag sa impeachment complaint na isinampa po, mga kabida, dyan po sa Korte Suprema. Kaya, nilinaw po ng Korte Suprema, ito, kasi may akusasyon. Yung isinampa po ninyo na impeachment complaint against the Vice President, defective po yun. Okay? May problema po sa proseso. Okay? Kaya nga, ayus-ayusin po ninyo yan. Okay? Para po malinaw, mag-submit po kayo ng kompletong detalye patungkol ho sa impeachment proceedings po, ano? Diyan po sa House of Representatives. Okay? From the time na
Na-draft po ito? Sino po yung nag-draft? Ano? Kailan po ito na i-transmit sa Senado? Okay? Binigyan ba ng kopya ang Vice President? Pinaalam ba sa Vice President na ito ho yung kanyang mga asunto? Ito ho yung kanyang mga reklamo, mga kabida? Oh. Yun yung mga tanong po doon, ano? Plus, ito pa pong recipient po ng impeachment complaint, ano? Mga kabida, na pumirma po. Oh. Itong mga mambabatas po natin, umabot po ng 215. Ito ba sila, isa-isa, nakatanggap ba ng kopya? Binasa ba nila ito? O naintindihan ba nila ang kanila pong pinirmahan po, mga kabida? O parang ganun eh. Ano bang masama po doon, ano, mga kabida? O kay Leila de Lima, ano bang masama po doon? Sa bagay, ito pong si Leila de Lima po, mga kabida, may history na po ito na hindi ho sumunod sa utos po ng Korte Suprema, ano? Naalala po ninyo yung panahon po ni President Noynoy Aquino, ano? Naginipit po ng Aquino administration ito pong mga Arroyo. Ito hong si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo po, mga kabida. Alright? Pinayagan po ng Korte Suprema na makaalis ito hong si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo palabas po ng bansa. Hindi po sinunod. That time, Secretary pa itong si De Lima, mga kabida, ng Department of Justice. See? May record na po ito, may history na po ito na hindi ho sinunod yung utos po ng Korte Suprema. Ito ngayon, binatikos po niya. Malamang, kung siya lang sigurong tatanungin, hindi po niya susundin ito, ano, mga kabida. Kasi ang tingin po niya sa Korte Suprema, parang sumobra na po, ano. Lumampas na po sa kanila pong kapangyarihan po, mga kabida, ano po, no? So kung ganun, mas may alam man siya, mga kabida, sa batas, siguro, siya na lang yung nag-Korte Suprema dito, ano? Paalisin na lang po natin yung 15 justices dyan kasi wala palang silbi yan. Oh. Si De Lima na lang ilagay po natin dyan, one-man rule. Okay? So yun lang po, mga kabida, ano? Baka hindi lang po naintindihan ni Congresswoman De Lima yung role po ng Korte Suprema, ano? Sa bagay, ang expertise lang po ni De Lima po ay election laws po, ano? Hindi man talaga ito makukonsiderang expert po pagdating ho sa batas, ano? In general, ano? Okay? Hindi po ito makukonsiderang legal luminary po, mga kabida. Although, isa po siyang abogada, ano? Pero confined lang po siya pagdating ho, mga kabida, sa election laws. Hindi po nakapagtataka po, mga kabida, yun yung kanyang mindset, ano? Yun yung tingin po niya sa batas. Kami nga hindi kami mga abogado, naintindihan po namin yung mandato po ng Korte Suprema po, ano? So, yun lang po, mga kabida, ang aking personal na pananaw ho sa pahayag po, ano, ni ML Party List Representative Leila de Lima patungkol ho sa utos po ng Korte, ano, na mag-submit po ng information, complete detailed information ito pong House of Representatives with regard doon ho sa impeachment complaint, ano, laban ho kay Vice President Sara Duterte, mga kabida. So para po sa inyong opinion at komento, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.